Narinig ko ang impit na tili ni Ate Sam. Nang makaalis na si Anthon. Halatang. May gusto si Ate Sam dito kaya ganoon. Nalang ang kanyang reaksyon kanina. Alam mo bang executive secretary? Iyon ni Sir Ryder. Ang gwapo niya diba? Kinikilig na wika ni Ate Samantha. Talaga? Ano niya ang babae doon sa office? Yung kaanuhan niya kaninang umaga, curious kong tanong. Ilan ba? Ang sekretary ng C0. Isa pa hindi ko. Nakita kanina yung Anthon sa office ni Sir Ryder. Bale dalawa ang sekretary ni Sir Ryder. Si Sir Anthon ang executive secretary niya. Siya ang palaging kasama ni Sir sa mga out of town saka mga meeting sa labas ng opisina. Yung isa naman, siya ang palaging nagche-check ng mga emails at sumasagot ng mga phone calls kaya. Pero ang alam ko mas malaki ang sahod ni Anthon E. Love, kingkilig na sagot ni Ate Samantha. Nagkatawanan naman kami. Hay nako kung kiligin ka naman. Diyan to the highest level talaga. Hanggang pangarap ka lang naman kay Sir Anthon dahil hindi ka naman pinapansin noong tao, pang-aasar na. Sagot ni Ate Cecil. Agad naman. Napasinmangot si Ate Samantha. Padabog itong muling naupo sa kanyang pwesto. Nagkatinginan naman kami ni Ate Cecil. Pagkatapos, ay kinindatan ako at sininyasan na. Huwag na lang pansinin. Tumango lang ako at nuling itinoon ang atensyon sa trabaho. Eksakto alas 5 ng hapon nakuhain ang attention ko ni Ate Sam. Uwian na daw. At ligpitin ko na ang mga gamit ko. Painat-inat naman akong tumayo mula sa aking upuan sa kahinagila. Ang aking bag para mag-ayos ng sarili. Pakiramdam ko pagod na pagod ako at gusto ko nang umuwi sa apartment na inuupahan ko. Gusto ko nang matulog. Saktong palabas na kami ng building. Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang gusto ko naman magpapadyak sa sobrang inis. Kailangan pa kasing maglakad ng ilang metro para mag-abang ng masasakyang jeep. Ayaw ko na din mag-taxi dahil mapapamahal ako. Kung pwede naman jeep para makatipid girls. Not diba? Naku, paano ba ito? Bigla naman. Buhos ang ulan. May bagyo ba? Narinig kong tanong ni Ate Samantha. Kay Ate Cecil. Umiling si Ate Cecil saka naghalungkat sa kanyang bag. Saan ka ba sasakay, Ashley? Tatawid pa kami ni Samantha sa kabilang kalsada. Doon ang sakayan papuna sa tinitirhan namin, wika nito sabay. Labas ng payong sa loob ng kanyang bag. Nalungkot naman ako dahil magkaiba ng way ang aming uwian. Mukhang mag-isa talaga ako nitong maglalakad papuntang sakayan ng jeep. Ayos lang ate. Patitilahin ko na lang ang ulan bago ako maglakad papuntang sakayan. Pwede na kayong mauna, total may dala pala kayong payong, sagot ko na lang. Nagkatinginan naman ang dalawa. Pagkatapos ay iniabot sa akin ni Ate Samantha ang hawak nitong payong. Here, gamitin mo muna ito. Makikisukob na lang ako kay Cecil total. Pareho naman kami ng way na pupuntabhan, wika nito. Umiling naman ako dahil nahihiya ako sa kanya. Nako, ayos lang ako Ate Sam. Titila na din siguro maya-maya ng kaunti ang ulan, wika ko. Nakakahiya nanan kasi. Kung hindi ako tatanggi. Siya patuloy. Ang mawala ng payong, magdadala na lang din siguro ako bukas ng payo. Dahil mukhang unpredictable ang weather dito sa Manila. Sigurado ka ba? Baka gabihin ka na. Nyan, tanong ni Ate Sam. Tumango naman ako. Tumingin pa ako sa labas. At ambon na lang naman. Hindi ako masyadong mababasa kapag bibilisan.
ko ang paglalakad papuntang sakayan ng jeep. Ayos lang ate. Titila na din ang ulan. Kaya pwede na din ako maglakad. Papuntang sakayan, sagot ko. Tumango naman silang dalawa't saka. Nagpaalam na. Naiwan naman akong. Pinagmamasdan ang labas. Marami. Din akong nakitang mga empleyado na. Naglalakad papuntang labasan kaya. Nakikisabay na ako. Yung iba tulad ko. Walang mga payong kaya naman hindi. Na ako nagpatumpik-tumpik pa. Bukas. Na bukas hindi ko talaga kakalmutan. Ang payong na iyan. Pagdating ng sakayan ng jeep ay. Biglang buhos ang malakas na ulan. Agad akong napatakbo papuntang waiting shed para hindi mabasa. Punuan na din ang mga sakay ng jeep. Kaya mukhang gagabihin ako nito. Yung ibang mga pasahero walang pakialam kung mabasa man sila o. Hindi basta makasakay lang sila ng jeep. Halos 2 oras na ang lumipas. Pero hindi pa rin ako nakasakay ng jeep. Dagsaan pa rin ang mga pasahero. At malakas ang ulan. Bigla akong nakaramdam ng kaba ng inilibot ko. Ang paningin sa paligid. Gabi na at nandito pa din ako sa kalsada. Ayaw ko. Din naman makipagsisikan sa mga nagmamadaling pasahero. Isa pa basa. Na din ako at nakakaramdam na ako ng ginaw. Sana lang hindi ako magkasakit. Nito. Hindi ako pwedeng magkasakit. Dahil kabago-bago ko pa lang sa trabaho tapos absent agad ako. Miss empleyado ka din ng FA Logistics. Diba, nagulat pa ako nang may biglang nagtanong na lalaki sa aking tabi. Agad ko naman itong nilingon at tumampad. Sa paningin ko ang uniform nito na may tatak ng FA Logistics. Siguro nga, kapareho ko ito ng kumpanyang pinapasukan pero magkaiba kami ng department. Tatango sana ako pero nakarinig ako ng sunod-sunod na busina. Agad naman napukaw ang aking atensyon nang may humintong. Isang mamahaling sasakyan sa tabi ng isang jeep na abala sa pagpapasakay ng pasahero. Nagulat pa ako nang nakita kong bumaba si Sir Ryder mula sa loob ng sasakyan. Inilibot nito ang paningin sa paligid. Habang nakakunot ang noo. Bigla. Akong nakaramdam ng kaba ng huminto ang titig nito sa akin at agad nalumnapit. Bakti hindi mo ako pinuntahan? Opisina kung nahirapan kang sumakay. Pwede naman kita ihatid Wika nito sa galit na boses. Agad. Naman kaming nakapukaw ng atensyon ng mga ibang pasahero. Napalunok pa ako ng maraming beses. Bago sumagot. Hindi ko naman po kasi alam. Naulan ng ganito. Saka mahirap pala. Sumakay, sagot ko sa kawalan ng masasabi. Isa pa nilalamig na talaga. Ako. Dagdagan pa na pagod na ako at gusto ko nang matulog. Ayaw ko nang makipagtalo pa sa kanya tungkol sa mga ganitong bagay. Nagulat pa ako nang bigla akong hawakan sa braso. Pagkatapos ay hinatak niya ako kaya naman agad akong napapiksi. Teka lang. Saan mo ako dadalhin? Tanong ko. Lalong nagsalubong ang kilay nito. Obvious ba? Sumakay ka na ng kotse. Dahil ibahatid na kita, sagot nito. Tatanggi sana ulit ako kaya lang. Hinatak niyang muli ako. Napatingin ako sa paligid at kitang-kita ko ang maraming paris na mga mata na nakatingin sa amin. Fuck! Basang-basa ka na. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Wika nito at agad akong pinagbuksar ng pintuan ng kots. Tahimik naman akong sumakay. Agad na sumalubong sa pang-amoy ko. Ang halimuyak na amoy na galing sa loob ng kotse at ang malambot nitong upuan. Pagkasakay ko ay agad din itong sumakay at napapitlag pa ako ng tumabi ito sa akin.
Agad naman akong nagbigay ng distansya at sumiksik sa kabilang gilid ng sasakyan. Kiyahe! Kiyahe! Kiyase, bulong pa nito sabay. Hubad ng kanyang suot na coat. Usual salubong pa rin ang kilay at mukhang normal na lang ito sa kanya. Wear this. Basang-basa ka at alam. Kung nilalamig ka na, wika nito sabay. Abot ng kanyang nahubad na coat. Agad naman akong umiling. Malakas itong napabuntong hininga at umusog papunta sa akin. Nagulat pa ako dahil ito na mismo ang nagsuot ng jacket sa aking katawan. Ayos lang po ako, sir. Kaya ko pa. Naman po, wika ko dahil nahihiya ako sa kanya. Hinubad niya pa talaga ang kanyang suot na coat para ipagamit sa akin. Mukhang may gininto ang puso naman pala ang aming teeth view. Hindi niya ako pinakinggan at lalo nitong isiniksik ang sarili sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi hayaan siya sa ginawa niyang pagsusuot ng coat niya sa akin. Parang gusto ko naman pumikit dahil agad na sumalubong sa akin ang mabangong amoy ng coat nito. Hindi ko alam kung amoy ba ito ng pabango o amoy ni Sir Ryder. Lalaking-lalaki ang amoy at ang sarap. Sa ilong muling namayani ang katahimikan sa loob ng kotse pagkatapos nitong ipasuot sa akin ang kanyang coat. Ipinikit ko na din ang aking mga mata dahil parang ang sarap talaga matulog. Dagdagan pa ng malakas na ulan sa labas kaya lalo akong nakaramdam ng antok. Saan tayo, boss? Narinig ko pang tanong ng driver. Hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin ang tungkol sa bagay na iyon dahil agad na akong hinila ng antok. Wala na akong naging pakialam sa paligid at hindi ko na naisip pa na kasama ko pala sa loob ng kotse ang babaero kong boss. Napabalikwas ako ng bangon ng magising ako ng mataas na ang sikat ng araw. Pupungas-pungas pa akong bumangon sa hindi familiar na higaan. Hindi ko alam kung nasaan ako pero napapikit ako nang maalala ko na kasama ko si Sir Ryder kagabi sa kotse. Parang gusto ko naman iuntog ang sarili ko sa pader nang maisip ko na nakatulog ako sa kalagitnaan ng biyahe. Napahawak pa ako sa aking bibig para pigilan ko ang aking pagtili ng mapansin ko na ibang damit na ang aking suot. Parang gusto kong maiyak sa isipin na baka pinagsamantalahan ako kagabi ni Sir Ryder habang tulog. Ako. Shit! Paano ito, hindi ko mapigilan. Nabulong sa aking sarili. Pinakiramdaman ko pa ang aking katawan kung may nabago ba pero wala naman akong naramdanan na kakaiba. Sabi ng mga classmates ko noong college, masakit daw kapag na de-virginized. So ibig sabihin virgin pa ako dahil wala naman akong nararamdaman na sakit sa aking perlas. Hindi ko mapigilan na bulong sa aking sarili. Pagkatapos ay iginala ko ang aking paningin sa paligid ng kwarto. Walang bakas ni kahit anino ni Sir Ryder kaya nagpa siya akong lumabas ng silid. Mabuti naman at gising ka na. Kailangan mo nang kumain at maligo. Dahil hinihintay na tayo sa opisina. Bahagya pa akong napapitlad ng biglang nagsalita si Sir Ryder. Nakita ko na prente itong nakaupo sa sofa habang nakatutok ang paningin sa television. Nakasuot na ito ng damit pang-opisina. Sir, nasaan po tayo? Tanong ko. Natigilan ito't saka tumingin sa akin. Nandito ka sa penthouse ko. Nakatulog ka na kagabi kaya dito na kita dinala, sagot nito. Napalunok naman ako ng makailang ulk habang pinag-iisipan kung itatanong ko ba dito kung sino ang nagpalit sa akin ng damit kagabi. May pagkain na sa table. Kumain ka.
Na dahil aalis na tayo, muling wika. Nito nabakas ang pagkayamot sa boses. Napaigtad ako at agad na naglakad. Papuntang table na maraming nakahain na pagkain. Nilinga ko pa ito. At nakita kong titig na titig ito sa akin. Nakaramdam ako ng pagkailang kaya. Agad akong nagsali ng juice sa baso at ininom. Nang muli ko itong balingan ay nakita ko na itong naglakad papuntang kabilang kwarto. Nakahinga ako ng maluwag at inumpisahan ng kumain. Hindi na ako dapat umangal pa. Gutom ako at kailangan na namin makaalis para pumasok ng trabaho. Tiyak na magtataka sila Ate Samantha at Ate Cecil. Second day of work pagkatapos. Late ako. Kakatapos ko lang kumain ng marinig ko na may nag-doorbell. Akmang pupunta ako ng pintuan nang nakita ko na lumabas na kwarto si Sir Ryder. Seryoso ang mukha nito at diretso naglakad papuntang pintuan. Hindi ko nalang pinansin at pumunta na ako ng lababo para hugasan ang pinakainan ko. Pagkatapos kong magligpit ay muli akong bumalik ng sala. Napansin ko na nakaupo muli si Sir Ryder sa sofa at may hawak itong isang malaking paper bag. Take this. Mamili ka ng damit na isusuot mo para makaalis na tayo. Wika nito sa akin at iniabot ang paper bag na hawak nito. Natigilan naman ako. Ibabalik ko na lang po ng suot ang nahubad kong damit kagabi, sir. Nakakahiya naman po. Pinatulog nyo. Nangaal ko dito tapos papaharamin nyo pa ako ng damit, sagot ko alito. Sabay pakawala ng alanganin ng ngiti. Tumitig ito sa akin at tumaik mula sa pagkakaupo sa sofa. Pagkatapos ay nilapitan ako nito at tinitigan sa mga mata. Don't call me sir. Asawa kita kaya. Dapat lang tawagin mo ako sa pangalan ko, seryosong wika nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata nang maramdaman ko ang kamay nito sa pisngi F0. Napaatras ako nang maramdaman ko ang kamay nito na humahaplo sa aking pisngi. Napansin ko pa ang paglunok nang makailang ulit nito bago bahagyang lumayo sa akin. Agad ko naman kinuha. Dito ang iniabot niya kaninang paper bag. Do you hear me? Call me Ryder. Because I'm your husband, ulit nito. Napatanga naman ako bago pilit na ngumiti. Hindi naman po totoong asawa kita. Nagpakasal lang po ako sa inyo dahil sa offer ni Madam. Sorry po. Hindi ko po magagawa ang gusto nyo. Sagot ko. Natigilan ito at matiim. Akong tinitigan. Pagkatapos ay ngumisi. Ito. Hindi ko alam kung nagpapahard to. Get ka ba o ano, pero ito lang ang masasabi ko sa iyo. Kung hindi mo ako type, lalong hindi kita type, wika nito. At muling naupo sa sofa. Lesek no, hindi daw type, pero kung makatitig sa akin akala mo kakainin ako ng buo, hindi ko maiwasan na bulong sa aking sarili habang nakatitig sa galit nitong mukha. Sir, mag-aayos na po ako para makaalis na tayo, wika ko dito sabay talikod. Nagpasalamat ako dahil hindi na ito muling nagsalita pa. Pagkapasok ko ay agad kong inilok ang pinto at wala sa sariling napahawak ako sa aking dibdib. Kumakabog iyon at parang nahihirapan akong humiga. Mukhang simula ngayong araw kailangan ko nang iwasan ang amo ko. Ayaw kong magising isang umaga na pag-aari na ako nito. Kung bakit naman kasi napakagwapo ni Sir Ryder. Kung hindi lang sana ito babaero, baka hahanga pa ako dito eh. Kaya lang tirador ito ng mga empleyado. Lalong-lalo na ng mga secretary. Ipinilig ko ang aking ulo para pigilan ang aking sarili na mag-isip ng kung ano paman.
Inisa-isa kong tingnan ang laman ng paper bag, puro mga damit pambabae. Kaya agad akong namili ng isusuot ko. Halatang hindi pa naisusuot ang mga damit na ito at hindi ko alam kung bakit kailangan pa nitong mag-abala na bumili. Kung tutuusin, wala naman na dapat siyang pakialam sa akin dahil empleyado lang naman ako ng kanyang kumpanya. Ikinasal nga kami noon pero hindi ibig sabihin asawa niya ako. Sa papel lang iyon at iniligtas ko lang siya sa kahihiyan kapalit ng 10 million. Wala naman siguro akong utang na loob sa kanya, 'di ba? Nakapagtapos nga ako gamit ang perang iyon pero nakaligtas naman siya sa kahihiyan. Isa parang lola nito ang nag-alok sa akin tungkol sa bagay na iyon. Pinilit kong iwaksi sa isip ko ang lahat. Agad akong pumasok ng banyo at naligo. Kung saan-saan lumilipad ang isip ko at muntik ko nang makalimutan na naghihintay pala sa akin ang masungit kong amo. Parang isinukat sa katawan ko ang mga damit na ibinigay sa akin kanina ni Sir Ryder. Buti na lang hindi required sa department amin ang magsuot ng uniform kaya walang problema. Lahat ng damit ay sukat ko na siyang ipinagpasalamat ko. At least, hindi ko na kailangan pang mamroblema. Pagkatapos kong mag-ayos ay agad akong lumabas ng kwarto. Agad na tumayo si Sir Ryder nang makita ako. Tinitigan pa ako nito bago naglakad patungo ng pinto. Agad akong napasunod sa kanya at tahimik kaming naglakad patungong elevator. Tahimik lang naman kami buong bayahe. Hindi na ito nagsasalita kaya inabala ko na lang ang aking sarili sa kakatingin sa labas ng sasakayan. Halos 10 minutes lang naman ang itinagal namin sa kalsada at napansin ko na pumasok na kami sa compound ng SAI Logistics. Tahimik pa rin si Sir Ryder at mukhang malalim ang kanyang iniisip. Baka namimiss niya ang kanyang secretary. Hindi ko maiwasan na bulong sa aking sarili. Halos alas 9 na ng umaga at tanggap ko na late na ako. Kung bakit naman kasi late na ako nagising? Hindi din naman ako ginising ni Sir Ryder. Pagkababa ng kotse ay napapaisip pa ako kung sasabay ba ako kay Sir Ryder. Pagpasok sa loob ng building, baka pagtitinginan na naman kaninang ibang empleyado at kung ano pa ang isipin. What are you doing? Wala ka bang balak na pumasok ngayon ng trabaho? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong nito sa akin. Natigilan naman ako at hilaw na napangiti. Pwede po bang mauna na kayo? Baka po kasi matsismis ako wika ko. Dito. Lalong kumunot ang noo nito habang nakatitig sa akin. Anong matsismis? Bakit nagtataka? Nitong tanong. Hindi ko naman mapigilan na makagat ang aking labi habang nag-iisip. Obvious ba? Baka isipin ng mga tao na babae na din ako. Nito, na baka isa na din ako sa kanyang mga sexmate. Hindi ko matanggap iyon dahil nakataya ang dignidad ko. Doon. Isa pa, virgin pa ako, no? Fuck. Don't bite your lips. Narinig kung wika nito. Nagtataka naman akong napatingin dito at nagulat ako. Nantitig na titig ito sa akin habang kapansin-pansin ang kakaiba agkislap ng mga mata. Shit! Anong nangyari? Bakit mukhang pinagnanasahan ako ng siyi namin? Kitang-kita ko kasi ang makailang ulit na paglunok nito at ang kakaiba nitong titig. Agad ko itong tinalikuran at nagpatiuna ng naglakad papasok ng building. Naramdaman ko naman ang pagsunod nito sa akin. Katulad ng inaasahan, para kaming celebrity nang makapasok sa loob ng
building. Lahat ng mga empleyado ay nakatingin sa amin habang sunod. Sunod ang kanilang pagbati kay Sir Ryder. Kitang-kita ko ang inggit sa mata ng kababaihan at pagtataka. Habang pasulyap-sulyap sa akin. Good morning sir, sunod-sunod na. Bati ng mga ito. Wala naman reaksyon. Si Sir Ryder at diretso lang itong naglakad papunta sa elevator na nakalaan lang para sa kanya. Yes. Exclusive for him lang dahil nang pindutin niya ito ay agad na bumukas. Samantalang ako naman ay diretso sa elevator para sa mga empleyado. Pero mukhang pinaglalaruan ako ng boss ko. Hindi ito pumasok sa loob ng elevator at mabilis ang hakbang na naglakad papunta sa akin. Kita ko ang pagkagulat sa lahat ng bigla ako nitong hawakan sa kamay at hinila papunta sa VIP elevator na nakabukas na. Magpaprotesta sana ako kaya lang. Napansin ko na magkadikit na naman. Ang kilay nito kaya naman nagpasyanod. Na lang ako. Hindi ko maintindihan. Talo pa ng nag-menopause ang amo namin. Sir, dapat hinayaan mo na lang ako. Sumabay sa ibang empleyado. Baka laman na ako ng usapan ng lahat. Kahit Manila ito, marami pa rin sigurong Marits dito, wika ko. Kunot no. Naman ako nitong tinitigan. What did you say? Marits? Tanong. Nito. Hindi ko mapigilan ang tawa. Marits, hindi niya alam? Sa bagay. Wala sigurong Marits sa lugar na tinitirhan ni Sir kasi puro mayayaman ang mga nakatira doon. Hayes, paano ko kaya ito iiwasan? Bakit ba dikit ito? Nandikit sa akin. Sir, sa third floor lang po ang office namin. Hihinto po ba ito doon? Super duper late na po ako at baka magalit na sa akin ang mga kasama ko, muli. Kung wika dito. Hindi ito umimik at nakatitig lang sa akin. Sir. Hello, ulit ko at itinaas baba ko pa ang aking kamay sa harap nito. Para kasing naging tuod na ito at walang kakurap-kurap na nakatitig sa akin. Naiilang tuloy ako. Alam mo bang gusto kitang halikan? Ngayon, wika nito gamit sa garalgal na boses. Agad na nanlaki ang aking mga mata ng unti-unting mabaang mukha nito sa mukha ko. Mlikong. Naalala ang ginawa nito sa akin noong kasal namin 5 years ago. Ilang araw. Dinamaga ang labi ko noon dahil sa ginawa nitong pagsipsip. Ayaw ko nang maulit iyon kaya agad akong umiwas at tumalikod dito. Bahala siya sa buhay niya. Wala akong balak na muling magpasipsip dito, no? Kaya nga hindi ako tumatanggap ng manliligaw dahil na-trauma ako doon. May mga napapanood akong kissing scene sa mga teledrama noon kaya lang parang hindi ko carry na gawin sa akin ang bagay na iyon. Sa nasabi ko na na-trauma ako dahil talagang sinipsip niya ang labi ko 5 years ago. Narinig ko ang marahan nitong pagbuntong hiniga sa likuran ko. Hindi. Nako na ito nilingon pa hanggang sa napansin ko na bumukas na ang elevator. Nandito na kami sa top floor sa kanyang opisina. At malamang hindi ako pwedeng bumaba gamit ang elevator na ito dahil wala akong hawak na card. Yawa talaga. Sir, paano po ako bababa? Wika ko dito. Hindi ako pinansin at naglakad dito papunta sa kanyang office. Nadaanan pa namin ang kanyang secretary na sexmate na nakatingin sa amin. Narinig ko pang binati nito si Sir Ryder pero mukhang napilitan. Labas. Sa ilong. Sinulyapan pa ako nito ng makailang beses. Tawagan mo si Anthon. Sabihin mo sa kanya na kailangan ko siya ngayon dito.
Sa office, wika nito sa kanyang sekretary habang diretso lang ang titig. Agad naman tumango ang bruha at masama akong tinitigan pagkatapos ay inirapan ako. Tinaasan ko lang ito ng kilay at sumunod na pagpasok kay Sir Ryder papuntang opisina. Tatanungin ko pa ito kung paano ako makababa. Pwede naman siguro maghagdan. Kaya lang hindi ko alam kung saan. Iyon. Isa pa bakit ako maghagdan kung may elevator naman? Maupo ka dyan. Malapit na lunch at samahan mo akong kumain. Wika nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata. Tama ba iyong narinig ko? Sir, matagal pa po ang lunchtime. 10:00 pa lang po ng umaga. Late na po ako at kailangan ko nang bumaba sa aking department. Baka iisipin ng mga kasamahan ko absent ako ngayon. Baka isumbong nila ako sa duty, wika ko na. Hindi ko na maiwasan pa ang pagkainis sa boses ko. Tinitigan ako nito't saka umiling. Hindi ka pwedeng bumaba. Dito ka lang sa loob ng office ko hanggat gusto ko. Isa pa ilang beses ko bang sinabi sa iyon na huwag mo akong tawagin na sir. Asawa mo ako kaya dapat lang na tawagin mo ako sa una kong pangalan. Seryoso nitong sagot. Wala sa sariling. Nagulo ko ang aking buhok dahil sa pagkayamot. Pis talaga. Bakit ang lakas ng saltik ng amo ko? Mag-resign na lang kaya ako? Sir, pag-aapila ko ulit pero pinukol ako ng masamang tingin. Natamim naman ako. Isa pang sir at gagahasain na kita. Yamot nitong wika. Agad na umurong ang aking dila at nanlalaki ang mga matang napatitig dito. Napayakap pa ako sa aking sarili dahil nakaramdam ako ng takot. Naku, huwag po. Hay, hindi na po kita tatawaging sir pero ikaw ang bahala magpaliwanag sa mga nakakarinig ha. Baka kasi isipin ng iba. Ano mo ako, sagot ko. Anong yes? Tanong nito. Wala nang marami pang paliwanag. Manahimik ka muna dyan dahil magtatrabaho ako. Pwede kang magtempla ng kape kung gusto mo, wika nito at itinoon na ang attention sa computer. Tumingin naman ako sa labas opisina nito. Salamin ang buong paligid kaya kitang-kita kong Pitex ba ang kanyang sekretary sa labas? Sexy naman ang malandi pero mukhang sexmate lang talaga ito ng Sir. Sir din kasi ang tawag niya. Kanina kay Ryder. And speaking sa pagtawag ng sir. Dito, no big deal sa akin iyon. Mabilis lang naman bigkasin ang first name nito kaya pagbigyan ko na. Kaysa naman maghahasa ako, di ba? Mukhang dako pa naman ito. Sir, Ryder, gusto mo ng kape? Ipagtempla na din kita, basag ko sa katahimikan dito sa loob ng opisina. Iniangat naman nito ang paningin patungo sa akin at agad kong napansin ang tipid ng ngiti sa labi nito. Wait lang, ngiti ba iyon? Aba, for the first time, umiti ang kumag. Mukhang sinapian ito ng kanyang guardian angel kung man siya. Noon. Yes please, D. Sagot nito at kumindat. Pa. Wala tuloy sa sariling napatayo ako. At diretsong lumabas ng opisina. Tatanungin ko na lang ang sexmate na secretary nito kung nasaan ang coffee area dito. Ayaw ko nang magtagal pa at baka ma-fall ako kay Ryder. Shocks! Ang cute niya kaya lalo na nang kinindatan ako. Parang gustong magwala ang puso ko. Pagkalabas ko ng opisina ni Ryder ay agad kong nilapitan ang kanyang secretary. Hindi ko alam ang kanyang pangalan pero mukhang masama ang tingin sa akin ng bruha. 100.
nagsiselos talaga ito eh. Hi! Ashley, saan po dito ang mini kitchen or cafeteria ng si? Inutusan niya kasi ako na ipagtimpla siya ng kape friendly kong tanong sa sekretary nito kahit na nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin. Doon, walang gana nitong sagot. Sabay turo sa isang nakasaradong pintuan. Hindi na ako nagpatumpik. Tumpik pa at agad akong naglakad papunta doon. Pagpasok ko pa lang sa loob ay para akong nasa kusina ng isang bahay. Kompleto kasi sa mga gamit at may ref. Parang nasa bahay lang talaga at wala sa opisina dahil kompleto ito sa gamit mula kaldero hanggang microwave at mga pinggan. Huwag niyang sabihin na dito din tumitira. Minsan ang sisi. Saan kaya dito ang kwarto niya? Agad akong lumapit sa coffee machine. Hindi naman ako tanga para hindi malaman kung paano i-operate ito. Pero dahil mas gusto ko na ako mismo ang magtimpla ng kape ko, nagpainit na lang ako ng tubig. Pagkatapos ay kumuha ako ng disposable cup. Yes. Disposable lang siya pero pwedeng gawing collection. Sosyalin kasi. Parang disposable cup ng isang sikat ng coffee shop. Hinihintay kong mainit ang tubig na nakasalang nang bumukas ang pintuan ng kusina. Yes, kusina na lang kasi. Parang kusina naman talaga eh. Pwede din siguro magluto dito. Kaano-ano ka ni Sir Ryder? New girl. Friend ka ba niya? Agad na tanong ng babaeng hitad. Ang sekretary ni Ryder. Hindi ko alam kung ano ang ipinaglalaban. Laging nakabuangot at halatang malaki ang insecurity sa sarili. Hindi ko din alam. Supposed to be. Nasa accounting department ako. Ngayon kasi doon ako naka-assign. Kaya lang ayaw niya yata akong mawala sa paningin niya, pang-aasar. Nasagot ko dito. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Sure ball. Nagsiselos nga talaga ang bruha. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil mas maganda ako sa kanya. Chair. Nag-sex na ba kayo, diretsahan? Nitong tanong. Saglit naman akong natulala dahil hindi ko inaasahan na lalabas sa mismong bibig niya ang katagang iyon. Kababaeng tao at mukhang edukada pero ang sagwa ng salita na biglang lumalabas sa bibig nito. Excuse me. Hindi Hindi ako. Katulad ng iba dyan na bumubuka ka. Agad-agad, sagot ko dito. Lalong nanlisik ang kanyang mga nat at tinitigan ako mula ulo hangat paa. Abat. Naghahanap yata ng away ang babaeng ito. May nangyari na ng maraming beses sa amin. Ako ang girlfriend niya dito sa opisina kaya iwasan mo na siya. Diretsahan itong sagot. Parang gusto ko man matawa sa sinabi nito. Anong palagay niya sa akin? Kasing landi niya. Patol ng patol sa isang lalaki. Na obvious naman na katawan niya lang ang habol. Sa bagay sa hitsura at pananarmit pa lang ng babaeng ito. Hindi malabong hindi tigasan si Ryder. Halos kita na kasi ang kaluluwa sa sobrang iksi ng palda at labas ang cleavage. Wala bang dress code ang kumpanya na ito? Kulang na lang sa kabaret papasok ang babaeng ito. Excuse me, no. Wala sa bokabularyo. Kung napatulan ang amo natin. Iba ka at iba ako. Kung type mo talaga si Ryder, then go. Walang pipigil sa iyo. Pero ang tanong, mahal ka ba niya, prangka? Kung tanong dito, natigilan ito. Hindi. Na nakapagsalita at nakatitig lang sa akin habang naglalagay na ako ng kape, creamer at asukal sa disposable cup.
Nagulat na lang ako ng may biglang malamig na bagay na bumuhos sa ulo ko. Paglingon ko ay agad na tumampad sa akin ang nakangising mukha nito habang may hawak na baso. Nawala ng laman. Ano ba ang problema mo? Galit na sigaw ko dito. Nakita ko ang pagngisi nito at galit akong tinitigan. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na wala kang karapatan na akitin ang lalaking naging akin. Binuhusan kita ng tubig para mahimasmasan ka sa iyong pangarap na akitin si Sir Ryder. Alam ko na ang diskarte niyong taga-ibang department. Kunyari magpapapirma kayo ng mga documents para mapansin niya. Hindi ba't ang ginawa mo kahapon? Nakangisi nitong wika. Hindi naman ako nakapagpigil at agad ko itong hinawakan sa buhok. Let's ka talagang babae ka. Ang lamig nang ibinuhos mong tubig sa akin. Akala mo ba magpapabuli ako sa iyo? Galit kong wika at hinila ang buhok nito. Gumanti naman ito at agad din nitong hinawakan ang buhok ko. Magaling yata ito sa wrestling dahil pareho kaming natumba at nasa ibabaw ko siya. Agad akong sinampal ng bruha gamit ang kanyang isang kamay. Oh shit! Laura, ano iyan? Bitawan mo. Si Ashley, narinig ko pang sigaw ng isang alaki. Agad kong naramdaman ang pag-alis nito sa ibabaw ko. Humihingal akong muling napaupo at tiningnan ko kung sino ang umawat sa amin. Si Sir Anthony. Ano bang ginawa mo? Bakit mo sinasaktan si Ashley? Narinig ko pang sigaw ni Anthony dito. Laura pala ang pangalan ng bruha at sa sobrang lakas niya dehado ako sa laban namin. Nauna siya. Hinila niya ako sa buhok. Kaya gumanti ako, sagot nito habang nakayuko. Napataas naman ako ng aking kilay. Parang isang maamong tupa ang gaga. Akala mo ang bait-bait at walang nagawang kasalanan. Anong ako ang nauna? Binuhusan mo lang naman ako ng malamig na tubig. Kaya hinila kita sa buhok mong bruha. Ano bang problema mo? Kung nagsiselos ka dahil kasama ako ni Ryder na dumating dito sa opisina, pues siya ang kausapin mo. Huwag ako ang pag-initan mo. Galit kong wika at agad na tumayo. Let's talaga. Pakiramdam ko ang dungis-dungis ko. Basang-basa ang buhok ko pati na din ang suot kong damit. What happened? Sabay kaming napalingon sa pintuan ng biglog. Nagsalita si Ryder. Nakakunot ang noo nito habang nakatitig sa akin. Ashley, anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang hitsura mo? Sinabi kong magtempla ka ng kape tapos ganyan na ang hitsura mo. Anong nangyari? Tanong nito habang salubong ang kilay. Galit ko naman tinitigan si Laura na noon ay kita na ang kaba sa mukha. Tanungin mo siya. Hindi ko alam kung ano ang problema ng babaeng iyan. Bigla na lang akong binuhusan ng malamig na tubig, asar kong sagot. Dito. Pagkatapos ay padabog akong naglakad palabas ng mini kitchen. Hayes kung mamalasin ka nga. Naman. Galing na nga kay Ryder ang damit na ito binasa pa ng bruha. You're fired. Hindi pa ako tuluyang nakakalayo nang marinig ko ang sigaw ni Ryder. Natigilan naman ako at muling bumalik ng mini kitchen. Kitang-kita ko ang umiiyak na si Laura habang nakaluhod sa harap ni Ryder. Sir, sorry po. Akala ko po kasi inaakit niya kayo eh. Mahal na po kita kaya nagsiselos ako dahil kasama mo siya. Kanina nang dumating dito sa opisina. Umiiyak na sagot nito. Kung ganoon, wala nang dahilan pa para
Manatili ka sa kumpanya ko. Hindi ko tinotolerate ang ganitong klaseng bagay. Isa pa alam mo kung ansero ang rules ko, Laura. Purely sex lang ang nangyari sa atin at wala nang iba, yamot. Nasagot ni Ryder. Natutup ko naman ang aking bibig sa matinding gulat. Totoo nga ang sinasabi nila Ate Cecil at Ate Samantha. Parang basahan lang. Kung magtapo ng babae niya si Ryder, hihingi po ako ng sorry sa kanya. Maawa po kayo, Sir Ryder. Huwag niyo po akong sesantihin, umiiyak na wika nito sabay tingin sa gawi ko. Napaatras naman ako at tuluyan ang naglakad pabalik ng opisina ni Ryder. Anthon, ayusin mo ang nga papeles niya. Maghanap ka ng kapalit niya. Ngayon din, huli kong narinig bago ko binuksan ang pintuan ng opisina ni Ryder at tuluyang pumasok. Pagod naman akong napaupo dal sofa habang hawak ang aking pisngi. Mahapdi at mukhang may sugat ako. Agad kong hinagilap ang maliit kong salamin sa bag at itinapat ko ito sa aking mukha. Hindi nga ako nagkamali, may kalmot nga ako sa pisngi at may kaunting dugo na lumalabas. Hey, no bang kamalasan ito, basang? Basa na nga ako pagkatapos may kalmot pa ako galing sa babaeng iyon. Mukhang absent talaga ako nito. Ngayong araw, kailangan kong umuwi para magpalit ng damit. Nasa ganoong ayos ako nang nakita ko ng muling pumasok ng loob ng opisina si Ryder. Baka sa mukha nito ng galit habang naglalakad palapit sa akin. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na magtempla ka lang kape? Bakit? Nakipag-away ka kay Laura? Tingnan mo ang hitsura mo ngayon, wika nito. Natigilan naman ko't sa kagalit din na tumitig dito. Ewan ko sa kanya. Siya itong bigla na lang akong binuhusan ng malamig na tubig. Natural gumanti ako kaya lang. Sadyang malakas lang talaga siya. Kumpara sa akin. Kasalanan mo ito. Kung hindi mo ako dinala dito sa opisina mo, hindi sana siya magsiselos. Nang todo, mahaba kong sagot sa galit na boses. Natigilan ito at tinitigan ako sa mukha. Pagkatapos ay biglang nawala ang galit sa mukha nito at napalitan ng pag-aalala. Masakit ba? Tanong nito habang nakatitig sa galos ko. Naiinis akong umiling. Hindi. Masarap, yamot kog sagot. Umalis ito sa harap ko at naglakad patungong swivel chair niya, kinuha nito ang kanyang coat at muling bumalik sa gawi ko sabay ibinalabal sa katawan ko ang hawak nitong coat. Hey, nakakadalawang coat na ako sa 2 araw kong pagpasok sa opisina na ito. Ito muna ang gamitin mo habang hindi pa dumadating ang inutusan ko na bumili ng damit mo, wika nito. Natigilan ako at gulat na napatitig dito. Bibilhan na naman niya ako ng damit. Kung alam ko lang nabubuhusan ako ng malamig na tubig ng Laura na iyon. Dinala ko sana nag-isang pares ng damit na doon sa penthouse ni Ryder. Pasensya ka na kay Laura. Pinatanggal ko na siya. Nagpapahanap na ulit ako ng ibang sekretary, wika nito. Napataas naman ang aking kilay. New secretary, new sex na. Naman, bulong ko na hindi rakaligtas. Sa kanyang pandinig. Liling-iling itong umupo sa tabi ko. Agad naman akong umusog dahil ayaw kong madikit ang katawan ko dito. Mahirap na. Kiyahe. Kiyahe. Wala akong gagawing masama sa iyo. Gagamutin ko lang. Isa yang sugat mo, wika nito sabay. Itinaas ang hawak nitong pamunas. Umiling lang ako. Ayos lang ako. Maliit lang naman na. Galos ito, sagot ko. Natigilan ito at malakas na napabuntong hininga. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Hayaan mo, hindi na maulit iyon.
Wika nito sa malumanay na boses. Hindi ko ito sinagot at sabay kaming napalingon sa pintuan ng may biglang kumatok. Come in, sagot nito. Agad naman. Bumukas ang pintuan at iniluwa si ate. Samantha. Napansin ko pa ang pagkagulat nito nang dumako ang tingin sa akin. Lalo na nang mapansin niyang katabi ko si Sir Ryder dito sa sofa. Sir, ito na po ang financial report na hinihingi niyo, wika nito. Sabay lapag ng sangkatutak ng papeles sa mesa ni Ryder. Agad naman akong tumayo ng akmang lalabas na ng pintuan si Ate Samantha. Ryder, sasabay na ako kay Ate Sam. Pababa, paalam ko dito. Agad naman. Nagsalubong ang kilay nito at hinarap si Ate Samantha. You can go now. Magpapahanap na lang ulit ako ng makakasama niyo sa department niyo, wika nito. Agad. Ako natigilan. Si Sante din ba ako? Teka lang Ryder, wala namang ganyanan. Kasalan mo kung bakit hindi ako nakapasok ngayon. Kung hindi mo, sana ako dinala dito sa opisina hindi. Sana ako mapapaaway, inis kong wika. Dito. Ikaw ang ipapalit ko kay Laura. Dahil sa iyo kaya natanggal siya kaya dapat lang napalitan mo siya, wika nito. Agad kaming nagkatinginan ni ate. Samantha. Ayaw ko nga. Wala akong alam sa trabaho ng isang sekretary. Accounting. Graduate ako, hindi secretarial. Graduate. Sagot ko at agad na kinuha ang bag pagkatapos ay hinawakan ko si Ate Sam at hinila na palabas ng opisina. Kiyosaki. Stop. Ashley. Ang hilig mo. Talagang sumuway sa gusto ko, galit. Nawika nito. Hindi ko na pinansin at tuluyan ko nang isinara ang pintuan ng opisina pagkalabas namin. Hinila ko kaagad si Ate Sam papuntang elevator. Anong nangyari sa iyo? Akala namin absent ka ngayon. Bakit nasa office ka? Ni Sir Ryder, saka bakit ganyan ang suot mo? Tanong agad ni Ate Sam nang makapasok kami sa loob ng elevator. Malakas akong napabuntong hininga dahil hindi ko alam kung paano umpisahan ang pagsagot sa lahat ng tanong nito. Mahabang kwento ate. Basta isa lang. Ang syurya ko si Sante na ang malandi niyang sekretary dahil nag-away kami. Sagot ko dito. Tulala naman na. Napatitig sa akin si Ate Samantha. Tell me, bakit nandoon ka sa office ng Silyo? Saka bakit suot mo ang kanyang coat? Agad na tanong sa akin ni Ate Samantha pagkapasok pa lang namin ng accounting office. Agad akong naupo sa aking pwesto at inilapag ang bag sa table. Mahabang kwento po. Pinagselosan ako ng kanyang sekretary at nag-away kami sa mini kitchen, sagot ko. Natigilan ito. Kaya ba ganyan ang hitsura mo? Diyos ko, basang-basa ka o. May dala ka bang damit? Muling tanong nito. Umiling ako. Paano ngayon iyan ako, problema? Ito. Natipuhan kayata ni Sir kaya ikaw. Naman gayon ang nilalaamak niya ng oras, wika nito at baka sa mukhen. Pag-alala. Hindi naman siguro, baka naman. Ganyan lang siya sa mga bagong empleyado niya, sagot ko. Tinitigan ako nito't saka umiling. Pero alam mo may mapapansin ako. Sa inyong dalawa bakit pareho kayo nang suot ng singsing? Nagkataon lang. Ba iyan? Muling tanong nito. Natigilan ako at tiningnan ko ang daliri na may suot na wedding ring. Hindi ko mapigilan ang mapangiwi pagkatapos ay tumitig kay Ate Samantha at Ate Cecil na noon ay tahimik lang na nakikinig sa aming pag-uusap. Ano kasi iikinasal kasi ako sa kanya 5 years ago, mahina kong sagot.
Sapat lang para marinig. Nilang dalawa. Pareho pang napatayo. Ang mga ito at napalapit sa akin. Iibig mong sabihin asawa ka ng si. Tanong ni Ate Cecil na baka sa boses. Ang hindi makapaniwala. Alanganin. Akong tumango. Not to normal marriage. Pumayag ako. Dahil may kapalit na pera iyon. Isa pa. Ang lola niya ang nag-alok sa akin at sabi naman ipapawalang bisa agad ang kasal namin after 2 years, sagot ko. Hindi naman makapaniwala na napatitig sa akin ang dalawa. Anong not normal marriage? Kahit anong sabihin mo asawa ka na niya at may karapatan siya na huwag kang pagtrabahuin. Kaya pala nandoon ka. Kanina sa opisina niya kaya pala. Kakaiba ang trato niya sa iyo kahapon. At kaya pala sinundo ka pa niya. Kahapon sa cafeteria. Alam mo bang, ikaw ang laman ng usapan dito sa buong building. Kesyo ikaw daw ang bagong apple of the eye ng sihi. Mahabang wika ni Ate Sam. Agad. Naman akong nakaramdam ng kabasa. Hindi malamang dahilan. Sinasabi niyo po ba na kailangan kong gampanan ang pagiging asawa ko sa kanya? Pero hindi ko pa siya masyadong kilala. After ng kasal namin. Noon, umeska po na ako sa pub. Aakalang hindi naman seryoso lahat ng iyon. Although alam kong ipinarehistro ang kasal na iyon pero hindi ibig sabihin asawa niya na ako dahil wala namang love kaming nararamdaman sa isa't isa. First time ko lang siyang nakita noong humarap kami sa pari. Kinakabahan kong sagot. Hindi ko lubos maisip na mukhang poproblemahin ko ang ganitong bagay. Ang akala ko talaga wala lang iyon. Pareho silang napailing. Sabay pa. Kaming napalingon sa pintuan ng opisina nang may biglang kumatok. Agad namin nakita si Sir Anthony sa labas. Pinagbuksan naman agad ito ni Ate Cecil at tinanong kung ano ang kailangan. Ma'am Ashley, kailangan nyo na pong bumalik ng office. Kailangan nyo na daw pong magpalit ng damit dahil baka magkasakit kayo. Huwag po. Kayong mag-alala wala na po si Laura. Ngayon sa office, wika ni Anthony. Bakas ang pagalang sa boses nito. Habang sinasabi ang katagang iyon. Dapat po dinala nyo na lang ang damit Sir Anthony. Heist ayaw ko na. Munang umakyat doon, sagot ko. Pasensya na po ma'am. Pero gusto po ni Sir Ryder na doon kayo magbihis sa opisina. Sagot nito. Umiling naman. Ako. Pakisabi po sa kanya salamat na lang. Uuwi na lang ako sa apartment ko at doon magbihis. Bahala na, absent. Kung absent muna ako ngayong araw. Kasalanan niya naman sagot ko. Tahimik lang sila Ate Cecil at Ate. Samantha na nakikinig sa usapan namin ni Anthony. Nagulat pa ako ng tuluyan itong pumasok sa loob ng aming opisina at agad na iniangat ang telepono sa table ni Ate Samantha. Tahimik naman. Kaming nanonood sa kanyang ginagawa. Nagdial ito at ilang sandali lang ay napansin ko na may kausap na ito sa kabilang linya. Sir, ayaw po ni ma'am opo. Uwi na lang daw siya sa apartment. Para magbihis, wika nito. Nanlaki. Ang aking mga mata nang ma-realized ko na si Ryder ang kausap nito. Kinakabahan naman akong napatingin. Si Kina at Cecil at Ate Samantha na. Sinisinyasan ako na sumama na daw ako kay Anthony pabalik ng opisina. Tanging iling lang naman ang naging sagot ko sa simple nilang senyas. Yes sir, copy sir. Narinig kong wika ni Anthony bago tuluyang ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay hinarap ako nito. Hintayin niyo na lang po si sir. Bababa daw po siya para sunduin kayo. Wika nito sa akin.
Bigla naman akong napatayo dahil sa pagkagulat. Seryoso? Baliw na ba si Ryder? Parang tanga lang ang lalaking iyon. Hindi ba siya nakakaintindi na ayaw ko munang bumalik doon? Ha? May saltik ba ang amo mo? Hindi ko mapigilang tanong. Narinig ko pa ang pagsinghap ng dalawa kong kasama dito sa opisina. Napansin ko naman na pinipigilan na matawa ni Anthon. Hay kainis, bulong ko. Bigla naman nanahimik ang lahat sa hindi ko malamang dahilan. Wala pang halos 2 minuto. Nakita ko na ang paparating na si Ryder. Talagang pinuntahan ako dito. Sa opisina. Mabibilis ang hakbang nito na naglakad papunta dito sa accounting office. Diretsyong pumasok. Ang kumag at agad tumingin sa kinaroroonan ko. Sir, pasensya na po. Ayaw na kasi ni Ma'am umakyat ng office, agad na wika ni Anthon. Sumimangot naman ako at itinoon ko ang aking atensyon sa computer. Pinindot ko pa ang on button para ipakita dito na busy ako. Pagkatapos ay muli akong naupo. Naramdaman ko na naglakad ito palapit sa akin. Pero hindi ko ito pinansin. Tahimik naman na nanonood lang sila Ate Cecil at Ate Samantha. Walang sino man sa amin ang gustong magsalita. Let's go, Ashley. Kanina ka pa basa at kailangan mo nang magbihis. Wika nito sa seryosong boses. Sumimangot lang ako at hindi ito pinansin. Nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang kanyang kamay sa aking baiwang at pilit akong pinapatayo. Kakaibang kiliti ang naramdaman ko nang sumayad ang malambot nitong kamay sa balat ko. Ano ba, Ryder? Ayaw ko sabi angal ko. Hindi ako nito pinansin bagkos. Naramdaman ko na lang ang pag-angat ko. Kung ayaw mong maglakad pabalik ng opisina ko, mas magandang buhatin na lang kita, gigil nitong wika habaran. Mabilis ang mga hakbang na lumabas ng opisina, karga-karga ako. Nagpupumiglas naman ako dito. Ibaba mo ako. Ano ba, nakakahiya? Hiyaw ko dito. Napansin ko kasi na naglabasan sa kani-kanilang department ang mga empleyado at tulalang napatitig sa gawin namin ni Ryder. Kita ko ang pamimilog ng kanilang mga mata sa pagkagulat habang buhat-buhat ako ng kanilang Sa'yo. Yawa. Ryder, ano ba? Ibaba mo, sabi. Ako galit kong hiyaw. Wala na. Akong pakialam pa kung ano iisipin ng mga tao dito. Basta bukas na. Bukas din magre-resign na talaga ako. Babalik na lang ako ng probensya kaysa. Aman, ganitong pakiramdam ko. Hinaharas ako ng boss ko. Ashley, stop it, galit na bulyaw nito. Sa akin sabay palo ng puwit ko gamit ang kanyang isang kamay. Natigilan naman ako dahil sa ginawa niyang iyon. Never in the entire life na mangyayari sa akin ang ganitong bagay. Kulang ka lang pala sa palo sa puwit para manahimik Kiyahe. 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 Wika nito. Hindi naman ako nakapagsalita. Pakiramdam ko hiyang hiya ako sa mga nangyayari. Ang dami. Kayang nakakakita. Ano na lang ang isipin ng ibang empleyado sa amin. Pagdating ng elevator ay ibinaba din naman ako nito. Parang biglang nawala ang tapang ko kani-kanina lang at nakayuko akong tumalikod dito. Narinig ko pa ang mahina nitong pagbuntong hininga. Look, I'm sorry sa nangyari kanina. Matagal kong hinintay ang muli nating pagkikita, kaya sana naman makisama ka. Mahinahon itong wika sa akin. Hindi ko ito sinagot. Hindi ko din maintindihan kung anong klaseng
Pakikisama ang gusto nitong mangyari. Ang gusto ko lang naman ay tahimik na environment. Bakit ba? Sunod ng sunod sa akin ang kumagna. Ito. Tahimik lang ako hanggang sa nakabalik kami ng opisina nito. Wala na ang malditang si Laura sa pwesto. Niya kaya naman para akong nabunutan. Nang tinik sa lalamunan. Pagkapasok namin sa loob ng opisina. Nagulat pa ako ng diretso itong naglakad sa isang nakasarang pintuan. Hindi ito masyadong pansinin dahil natatakpan ito ng ilang files pero nang iurong niya iyon ay agad kong napansin na isa palang secret door. Iyon. Itinulak niya ito at tumampad sa mga mata ko ang isa pang kwarto. Pwede kang magbihis at magpahinga. Sa loob, may pupuntahan lang akong meeting at babalik agad ako, wika nito. Sa akin. Kaswal lang naman ang boses nito kaya wala sa sariling napatango. Ako. Don't worry. Hindi ka makakarinig ng masasamang salita mula sa empleyado. Asawa kita kaya dapat lang naigalang. Kanila katulad ng paggalang nila sa akin. May darating mamaya na substitute secretary. Pwede mo siyang utusan kapag may kailangan ka. Babalik ako before lunch kaya aasahan. Kung nandito ka sa kwarto na pagbalik ko, wika nito at agad na lumabas ng opisina. Nasundan ko pa. Ito ng tingin hanggang sa nakasakay ito ng elevator kasunod ng kanyang executive secretary na si Anthony. Napabuntong hininga naman ako at agad na pumasok sa loob ng kwarto. Yes, may sariling kwarto si Ryder dito. Sa loob ng opisina. Kung ganoon tama. Nga ang inisip ko kanina. Na natutulog. Ito dito sa opisina dahil kumpleto ang gamit nito dito sa loob. Malaki ang kabuuan ng kwarto. Kumpleto sa gamit at halatang alaga sa linis. Binuksan ko ang isang pintuan at nagulat ako dahil may banyo din pala. Dito sa loob. Sa kabilang pinto naman ay ang walk-in closet. Masasabi mo ngang parang bahay niyaan ang lugar. Na ito dahil may nakitain akong mini ref sa sulok. Nang buksan ko ay puro tubig at ilang juice lang naman ang laman. Tinitigan ko ang kama. Puting-puti. Ang bedsheet at mukhang hindi pa nagagamit. Tuwid na tuwid kasi ang pagkakalapat sa kama at parang nakakahiyang gamitin at baka malukot. Iiling-iling akong kinuhaan. Nakapatong na paper bag sa ibabaw nito. Tiningnan ko ang laman at nagulat ko. Dahil mga damit ang laman nito. Kaya lang puro dress at ilang piraso underwear. Namili ako ng isa at pumasok sa loob ng banyo. Kailangan kong maligo bago magpalit ng damit. Pakiramdam ko ang lagkit. Lagkit ko na. Kainis talaga ang Laura na. Iyon. Kung hindi sana ako inaway, wala. Sana ako sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos kong naligo ay agad akong nagbihis. Hindi ko mapigilan ang amaze habang iniliilbot ang aking tingin sa loob ng banyo. Kompleto sa gamit at may bathtub pa. Iba na talaga. Kapag mayaman, pwedeng pagsamahin ang opisina at kwarto. Pagkatapos kong ayusin ang aking sarili ay muli akong lumabas ng kwarto. Wala pa din si Ryder at napansin kong may nakaupo na sa dating pwesto ni Laura. Siguro ito ang bagong sekretary na tinutukoy ni Ryder. Kanina, bahagya pang napataas ang aking kilay. Dahil napansin ko na medyo mataba ang bagong sekretary. Medyo may edad na din at hindi ito ang aking inasahan. Ang sabi kasi sa akin nila Ate Samantha. Mahilig daw sa mga bata at sexing. Secretary si Ryder. Parang nagbago. Yata ang ihip ng hangin ngayon. Dahil wala akong magawa ay naglakad
Ako papuntang swivel chair at naupo. Siguro masarap sa pakiramdam ang maging sihisero. Wala sa sariling. Napailing ako. Gustuhin ko man bumalik ng accounting office pero hindi pwede. Alam kong marami na ang nakakakilala sa akin at hindi ko kayang maglakad na may maraming mga matang nakasunod sa akin. Hindi ko din alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa akin sa pagiging asawa ko ng kanilang si mukhang gusto. Kasi panindigan ni Ryder ang pagiging asawa ko sa kanya. Sa isiping iyon ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Dahil sa walang magawa hindi ko maiwasan na pindutin ang on button ng computer ni Ryder. Although N-Murphy password ng bunukas ang monitor. Pero hindi maiwasan na manlaki ang aking mga mata dahil sa gamit nitong wallpaper nang bigla na lang nag-flash. Shit! Picture ng kasal namin 5 years ago. Mga picture na hindi ko nakita sa tanang buhay ko dahil agad akong umiskapo pagkatapos ng kasal namin. Wala sa sariling tinitigan ito. Pareho kaming nakangiti ni Ryder at hindi ko maalala kung paano kami nakhaan ng ganitong klaseng picture. Wala sa sariling napatayo ako at tumingin sa kawalan. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kaseryoso ang pinasok ko. Hindi biro ang magpakasal sa isang Ryder James Sebastian at ngayon pa lang parang gusto ko ng mamroblema. Agad akong napatayo nang mapansin ko ang parating na si Ryder. Eksakto alas 12 ng tanghali at nakasunod dito ang kanyang executive secretary na maraming bitbit. Agad akong naglakad papuntang sofa at agad na naupo. Saktong pagkaupo ko nang bumukas ang pintuan ng opisina at iniluwa ito. Agad na naglanding sa gawi ko ang kanyang tingin at kunyari ay sinimangutan ko ito. Mabuti naman at sinunod mo ang gusto ko na hintayin mo ako dito sa opisina. Akala ko talaga pairalin mo na naman ang katigasan ng ulo mo, wika nito na may ngiti sa labi. Inirapan ko lang ito. You said the way sa restaurant na tao kakain. Alanganin na kung magpapadeliver pa tayo ng food dito. Wika nito habang naglalakad papunta sa kanyang swivel chair. Tiningnan nito ang computer at hindi ko mapigilan na mapakagat ng aking labi. Nang maalala ko na hindi ko pala na-off ito, napansin kong muli itong napatingin sa akin sabay iling. Pagkatapos ay nilapitan ako nito at inilahad ang palad. So let's go. Alam kong gutom ka na. Kung ano-ano na pala ang kinakalikot mo dito sa opisina habang wala ako. Wika nito na maihalong panunudyo. Ang boses. Sinimangutan ko ito. Narinig ko pa ang pagpalatak nito at seryoso akong tinitigan. Tigilan mo ang kakasimangot mo, Ashley, dahil lalo kang gumaganda sa paningin ko kapag ginagawa mo ang bagay na iyan. Kapag hindi ako makapagpigil baka sipsipin ko iyang labi mo, wika nito na maihalong pananakot sa boses. Agad na namilog ang aking mga mata na napatitig dito. Tumavwa naman ito at agad na hinawakan ang aking kamay at pilit na pinapatayo. Let's go. Gutom na ako, wika nito. Sabay hila sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang magpasyanod na lang. Wala nang panahon para inarte. Gutom na din ako. Tahimik lang kaming naglalakad. Habang hawak niya ang kamay ko. Nailang man sa sitwasyon ko ngayon. Lalo na at nakatingin na naman sa amin. Lahat ng nadadaanan namin pero wala na akong magawa pa. Mahigpit ang pagkakahawak ni Ryder sa kamay ko at alam kong wala itong balak na bitawan. Ako, saan mo gustong kumain? Tanong
Nito, hindi ko ito sinagot. Sa totoo lang, din kasi wala akong alam sa mga kainan dito sa Maynila. Ni hindi pa nga ako nakakaikot sa lugar na ito. Kung hindi nga lang ako natangap sa kumpanya nito baka hindi ako. Pinayagan nila nanay at tatay na lumuwas ng Maynila. Paglabas namin ng building ay naghahantay na sa amin ang sasakyan. May driver si Ryder kaya tabi ulit kami. Sa likuran, hinila ko pa ang kamay ko. Nang makasakay na kami pero tinitigan lang ako nito at itinpat sa dibdib niya. Ang kamay ko habang hawak niya. Agad naman akong nakaramdam ng pagkaasiwa. Tell me anong ginawa mo sa loob ng 5 taon? Wala ka talagang balak na magpakita sa akin putol nito. Sa katahimikan sa pagitan naming dalawa, wala naman kasing dahilan para magpakita ulit ako. Isa pa mukhang enjoy ka naman sa iba't ibang babae na dumadaan sa buhay mo, prangka. Kung sagot, natigilan ito. Hindi na muli. Itong nagsalita hanggang sa makarating na kami ng restaurant. Mabilis lang naman lumipas ang oras. Pagkatapos namin kumain ay balik kami ng opisina. Naabutan namin ang kanyang bagong sekretary at agad kami nitong binati nang mapansin ang pagdating namin. Si Chimres Garcia. Siya ang bago kong secretary. Matagal na siya dito sa kumpanya at dati siyang naging secretary ni Lola Chimres Garcia, si Ashley, asawa ko, pagpapakilala pa nito sa aming dalawa. Agad naman ako nakaramdam ng kakaiba sa paraan ng pagpapakilala ni Ryder sa aming dalawa. Anong sinasabi nito na asawa niya ako? Talaga bang paninindigan niya ang pagiging asawa niya sa akin? Talaga bang ituturing niya akong asawa? Hello po, ma'am. Nice to meet you po. Wika nito. Tanging pagngiti na lang ang naging sagot ko dito. Agad na akong sumunod kay Ryder sa loob ng opisina. Ngayon pa lang, kailangan na namin magkaliwanagan. Hindi ko alam kung ano ang magiging papel ko sa buhay nito. Ano ito, Ryder? Ano ba ang pinagsasabi mo? Lumuwas ako ng Manila para magtrabaho. Hindi para maging asawa mo, agad na wika ko. Dito nang pareho na kaming makapasok sa loob ng opisina. Kita ko ang pagkagulat sa mukha nito nang sinabi ko. Ang katagang iyon. Ano ba ang tama sa iyo, Ashley? Talaga namang asawa kita. Hindi. Mo ba naiintindihan na walang divorce dito sa Pilipinas? Dapat noon pa man. Alam mo na ang pinasok mo. Hindi ka dapat nagdesisyon na magpakasal sa akin kung ganyan ang magiging trato mo sa Alkin, galit na sagot nito. Kita ko ang pagdilim ng aura nito habang nakatitig sa akin. Pero substitute bride lang ako. Ako ang kinuha ng lola mo para hindi ka mapahiya ng araw na iyon, sagot ko. Agad na lumapit ito sa akin at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Talaga lang ha? Kung sakaling offeran kita ng another 10 million. Ngayon, papayag ka bang maging asawa ko? Gagampanan mo ba ang pagiging asawa sa akin, Ashley? Total naman nang dahil sa 10 million na offer sa iyo ni Lola. Walang pagdadalawang isip na nagpakasal ka. Akin, ngayon sabihin mo, bibigyan kita ng 10 million o dudublihin ko pa. Gampanan mo ang pagiging asawa ko. Nanlilisik ang mga matang wika nito sa akin. Parang bigla naman akong sinampal sa sinabi nito. Pakiramdam ko ipinamukha sa akin ni Ryder na isa akong bayarang babae. Hindi ko mapigilan ang maluha dahil nakaramdam ako ng insulto. Nga naman ipinagpalit ko sa 10 milyon.
Ang kalayaan ko. Tinanggap ko ang pera para mayahon sa hirap ang pamilya ko. Nakapagtapos ako dahil sa perang iyon, pero dapat ba talagang marinig ko sa kanya ang katagang? Iyon, nakinabang din naman siya. Nakaligtas siya sa malaking iskandalo. Dahil sa pagpayag ko, hindi ko na kailangan ang pera. Kaya kong pagtrabahuan ang lahat. Ngayon, sagot ko sabay pahid ng luha. Sa aking mga mata, tinitigan ako nito. May money involved o wala man. Kailangan mong gampanan ang pagiging asawa mo, Ashley. Matagal ko nang gusto magkaroon ng sariling pamilya. Hindi ko magawa dahil nakatali ako sa kasal natin. Totoo ang kasal na iyon at pareho tayong nanumpa sa harap ng altar na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi ka na pwedeng umatras. Ngayon 5 taon kitang pinagbigyan para enjoy ang buhay. Muna wala ako sa tabi mo. Sa palagay ko, sapat na ang taong iyon para ako. Naman ang pagsilbihan mo, seryoso. Nitong wika habang nakatitig sa mga mata ko. Hindi naman ako nakaimik. Kung ganoon hindi ako makakataka sa kasal. Na iyon, kailangan ko ba talagang maging asawa sa kanya? Hinahanapan na ako ni Lola ng apo niya sa tuhod. Wala akong balak na mag-produce ng lahi sa ibang babae. Wala akong balak magkaanak sa hindi ko asawa. Pagpapatuloy na wika nito. Parang gusto ko naman takpan ang tainga ko sa mga narinig dito. Hindi ba pwedeng magpakasal ka na lang sa iba? Hindi naman ako maghahabol eh. Sorry pero hindi pa ako ready na magpatali, Ryder. Gusto ko pang i-enjoy ang pagiging single ko. Sagot ko dito. Nakita ko ang pagbalatay ng lungkot sa mata nito nang sinabi ko. Ang katagang iyon. Nakaramdam naman ako ng pitik ng konsensya. No. Wala akong balak na maghanap ng ibang babae, Ashley. Sa ayaw at gusto mo, bibigyan mo ako ng anak. Sagot nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata, lalo na nang biglang bumaba ang mukha nito sa mukha ko agad. Niyang pinaglapat ang aming labi, kaya naman nagpupumiglas akong makawala dito. Ano ba bit, hindi ko na natuloy pa ang aking sasabihin. Bigla kasi nitong ipinasok ang dila niya sa bibig ko. Hindi ko malaman kung paano magre-react, lalo nang maramdaman ko ang pagsisipsip nito sa dila ko. Hindi ko na namalayan pa ang mga sandali. Nakita ko na lang ang aking sarili na nag-enjoy sa halik na iginagawad sa akin ni Ryder. Parang bigla akong nawala ng lakas at hinayaan siya sa ginagawa niyang pagalugad sa labi ko. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng init. Malakas ang buga ng aircon pero pakiramdam ko bigla akong pinagpawisan. Pakiramdam ko nakaka-addict ang ginagawang paghalik nito sa akin at hindi ko maiwasan na gayahin ang galaw ng labi nito sa labi ko. Hindi ko na namalayan kung ilang minuto nang magkalapat ang aming labi, pero naramdaman ko na lang ang pagsakop ng kamay nito sa kabila kong bundok. Mahina pa akong napaungol nang maramdaman ko ang pagpisil nito sa bahaging iyon. Habol ang hininga nang maghiwalay ang aming labi. May ngiti sa mga mata ni Ryder nang titigan ako nito. Ang pinakamasarap na labi na natikman ko sa tanang buhay ko. Wika nito. Pakiramdam ko biglang init ang aking mukha, lalo na nang dumako ang tingin nito sa aking dibdib. Bahagyang nakababa ang neckline ng aking suto na dress, kaya agad ko itong inayos. Napansin ko ang makahulugang ngiti sa labi nito't saka ito lumayo sa akin. Hintayin mong natapos ang trabaho ko dito sa office. Uwi tayo sa bahay.
Dahil naghihintay si Lola sa atin, wika nito. Hindi naman ako nakaimik. Pakiramdam ko sobrang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa mga nangyari sa amin. Hindi ako makapaniwala na mabilis akong nadarang sa mga halik ni Ryder. Pasado 3:00 ng hapon ng pareho. Kaming umalis ni Ryder ng opisina. Hawak niya ako sa kamay ng sabay namin tinungo ang sasakyan. Hindi ko alam pero pagkatapos ng halik na pinagsaluhan namin, pakiramdam ko wala na akong lakas pa para tumutol sa mga gusto nitong gawin. Namalayan ko na lang na huminto na ang sasakyan sa tapat ng bahay nila. Ang lugar kung saan kami ikinasal ni Ryder. Agad ako nitong inalalayan. Makababa ng kotse, nagiging sunod. Sunuran ako sa lahat ng gusto nitong gawin. Ryder, apo. Narinig kong sigaw ng isang may edad na babae. Sabay kaming napalingon at muli kong nasilayan ang sopistikadang mukha ni Madam Agatha. Ang lola ni Ryder na siyang nag-alok sa akin ng kasal noon. Ang supladang madam na nagbigay sa akin ng 10 million. Mabuti naman at dumating na kayo. Excited na akong makita ulit si Ashley. Nakangiti nitong wika sabay lapit sa akin. Niyakap ako nito at hinalikan sa pisngi. Gulat naman ako sa ginawa nito. Hindi ko akalain na makakatikim ako ng mainit na pagtangap mula sa mataray na Madam Agatha. Welcome back, iha. Mabuti naman. Nagkita na kayo ng apo ko, sa wakas. Mabibigyan na ng katuparan ang lahat ng gusto ng apo ko, nakangiti nitong wika. Napasulyap naman ako kay Ryder, na noon ay todong ngiti sa kanyang lola. Kumusta po kayo? Pasensya na po kung ngayon lang ako nakabalik. Mahina kong wika dito. Tumawa lang ito at hinawakan ako sa kamay. Pagkatapos ay hinila ako nito papasok sa loob ng bahay. Muling bumungad sa paningin ko ang eleganteng ayos ng bahay. Parang wala namang ipinagbago sa nakalipas na panahon. Maganda pa rin at kitang-kita ang karangyaan sa buong paligid. Umapak lang ako sa bahay na ito noon para magpakasal kay Ryder. Ang akala kung matatangap akong kasambahay sa lugar na ito ay magiging bride pala ako ng kaisa-isa nitong apo. Hindi ko akalain na babalik ako sa lugar na ito para tuluyang gampanan ang pagiging asawa ko sa kanya. Hindi ko alam kung gaano ba ako ka ready para mabuhay kasama siya. Totally stranger siya sa paningin ko at hindi ko alam kung magiging masaya ba ako dito. Agad na ipinaghila ni Ryder ng upuan ang kanyang lola pagdating namin ng dining room. Maraming nakahandang pagkain sa lamesa at aakalain mong may party gayong kaming tatlo lang naman ang nandito at ilang mga kasambahay na nakaantabay sa amin. Ipinaghila din ako ng upuan ni Ryder at hinawakan sa kamay para makaupo na. Hindi ko alam pero pakiramdam ko napaka-special ko ng araw na ito. Ibang Ryder ang nakikita ko ngayon. Isang Ryder na matino sa harap naming dalawa ng kanyang lola. Isang Ryder na mukhang hindi babaero.